Nakaabot na sa lalawigan sa Lanao del Norte ang ating Extension on Wheels sa Agricultural Training Institute ATI. Din kini formal nga gipresentar ngadto sa mga mag-uuma atol sa gipahigayon usab nga launching ato Nobyembre 17 sa May Kalibudan Hall dungan usab sa kasaulugan sa National Rice Awareness Month. Gitambungan mismo kini ni Lanao del Norte Governor Khalid Maporo ang maong launching kauban usab si Board Member Christy Atay kinsa mo ang Chairman sa Committee on Agriculture sa Sangguniang Palalawigan. Magpasalamat ka ni mao nga klase nga intervention na usab no gikan sa ato ang ahensya sa agrikultura nga kung dili ko masayop murag makita na nato ni puhon nga magsuroy-suroy ni sila ma'am sa mga barangay, magsuroy-suroy ni sila sa mga munisipyo o kang ilang makuha diri mga latest nga mga information kung di ko masayop kung unsay kung basin na atay mga bago nga gusto i-introduce unya sa atong mga farm, diri unya nato mahibalan kung atay mga pangutana no. Dako kayo ni og tabang nato tanan, especially kung maglibot na sila kay dili na pa kinahanglan pa nga kuan mangutana kung kisay ato ang kontakon, kung unsay number di nato mamiliti. Gusto nato nga Gipahayag pa ni Hanilo Bastasa, Chief Information Services Section sa Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 10 nga sa Lanao del Norte na gipahigayon ang regional launching sa Extension on Wheels salit kini ang ilang gihimo nga pilot info caravan dinhi sa Northern Mindanao. So currently we are conducting our information caravan, our first batch of information caravan in celebration of our National Rice Awareness Month, and also our regional launching of Agri Extension on Wheels. It's also an initiative under the National Rice Program nga gihatag sa atua through the Department of Agriculture, of course, to bridge the gap between information and our farmers nga nagkinahanglan aning atong mga Gikalipay usab ni Lanao del Norte Governor Khalid Maporo ang presensya sa mong kahimanan dinhi sa lalawigan nga matob paniini dako ikatabang alang sa production sa humay pinagi sa insaktong kaalam nga ilaon niyang makatunan. Makatulong ito because all of us need assistance if we want to be truly competitive and sustainable din sa lalawigan ng Lanao del Norte.
makatulong naman ito to make us increase our per hectare production. So that's where we need help when it comes to ATI. Pero in the end of the day, itong agri-extension wheels also can help make our farmers more knowledgeable. I don't know kung alam ninyo na sa panahon ng COVID, yan ang isang ginawa ko na walang gusto maging outdoors dahil na-trap ako dyan sa condominium ko dyan sa Makati. So dito, kung nandito ako sa probinsya, nagsuroy-suroy ako sa Sapad. Kita ko na may nagbebenta ng maliit na rice farm, binili ko. So nag-farming ako ng palay. Yung number one na tapos na-enjoy rin ako. Dahil lumabas na yung palay, umabot na dito, green na green. Tapos ang humot, no? Ready for harvest. Tapos ang neplinant ko ay double diamond. Double diamond. So ready for harvest. Nag-harvest kami. Ang harvest ko, recovery rate, abot mga 10-20% lang. Dahil may neck rot pala ang Walang nagsabi sa akin, bawal yung double diamond sa amin dahil magne-net track lang. Walang laman sa loob. So, yan, that's a new learning sa field. Sayang naman, yung planting season na yan, wala. But I enjoyed it also. Ngayon, nagpa-plant ako ng black rice dahil yan ang binibigay ko sa mga pamilya ko. And it's better na may mga experts galing sa region giving us assistance and advice versus us learning things by trial and error and also mistakes. So hopefully this will be maximized dahil maraming makatulong sa amin when it comes to ATI. I think we can have now this is the first launching, bukas may ATM. The day after that is yung mga fuel subsidy, no? Gipunting pa sa gobernador nga angayan gayud unta nga makigkompetensya ang mga rice farmers ubang nasud sama sa Vietnam nga taas ang production. Apa nakita niini ang pipila ka nga mga kakulangon sa mga mag-uuma dinhi sa Pilipinas, ilabi na dinhi sa lalawigan nga angay unta nga matabangan pinaagi sa Rice Competitive Enhancement Program kon RCEP. Sama na lamang sa taas nga presyo sa abono, kakulangan sa teknolohiya ug iman inputs, iman mga taas nga hauling cost nga resulta usab sa dili maayong dalan. Influx, daming pumasok na bigas galing sa Vietnam, galing sa labas. Tapos, ang mura ang bigas nila dyan sa labas. Yan ang reason na pumasok sila, yan ang reason na when yung bigas na galing sa labas, pumasok sa Pilipinas, may effect yan sa price or presyo ng palay namin. So, when the RCEP law was created, I don't know if you know this, that happened when I was in Congress, the Rice Competency Enhancement Fund. So, sa panahon na yon, masyadong nataas ang presyo ng bigas. Yan sa Zamboanga, sa Manila, na magra-riot na yung mga tao. Sa panahon ni former President Duterte. Tapos, ang solution, sabi ni then Speaker Gloria Macapagal Arroyo, na para mababa yung presyo ng bigas, kailangan i-open namin ang Pilipinas para pumasok yung bigas na mas mura galing sa labas para hindi masyadong mataas ang presyo dyan sa Manila. Nangirapan na, I think, umabot ng 100 to 200 pesos per kilos sa panahon. Nabalaka ang gobernador nga kung kini mapasagdan, masama unya kini sa industriya sa lubi nga adunay mga tag-iya sa mga kalubinan nga gihimo ng subdivision ang mga luna niini. Hinungdan nga dinhi sa Lanao del Norte, din adunay daghan nga mga kahumayan, giplano na usab sa iyang administrasyon nga say gayon nga maplasta na niini ang dakong warehouse nga naa sa lungsod sa Kapatagan, matabangan niini ang mga mag-uuma, pinaagi usa sa pagpalit sa ilang mga abot kahumay. Yan talaga ang future ng mga rice farmers namin. We have to be able to compete with outside rice. Wina-warning na namin sila sa taas when we were in Congress, if you do not help the rice farmers, ang mangyayari dyan, katulad ng mga coconut farmers. Naalala mo yung panahon
na bumagsak yung presyo ng kopra. Anong nangyari? Lumabas yung production ng cocoa lumber dito sa lalawigan ng Lanao del Norte. Dahil bumagsak yung presyo ng kopra, pinutol na lang ng mga rice farmers yung mga niyog nila at bininta nila yung cocoa lumber. Yan rin ang mangyayari sa rice land namin. Kung palaging lugi ang mga rice farmers dito sa lalawigan ng Lanao del Norte, anong mangyayari? I-convert na lang yan to subdivision. Yan na talagang nangyayari. Yan ang nangyayari na yun dyan sa Luzon. Daming rice farms na convert sa subdivision dahil mas makikita ang owner na pangbenta para sa subdivision housing versus magtanim ng palay. So, kailangan magtulong-tulong tayo na we get as much help we can from our central office, national government, so that we can compete. Ang magandang na bigay nila sa amin sa lalawigan ng Lanao del Norte is yung post-harvest facility. So, hopefully, makukuha rin namin yung malaking warehouse dyan sa Kapatagan Rice Mill. Kung makuha na namin yung malaking warehouse para sa Kapatagan Rice Mill, then not only NFA, pati PGLDN can assist the farmers in buying palay, no? So kung hindi maganda yung there's two options, either ibenta mo yung palay sa NFA, kung hindi maganda ang presyo, pwede mo ma-mill yung palay ninyo, i-dry yung palay ninyo sa post-harvest facility ng Kapitolyo. Ang style ko before was walang bayad, no? Atin sa mga kalihukan, gihimo-sab ang pagpasabot ngadto sa mga mag-uuma kabahin sa rice program sa mga ahensya. Inguman ang credit programs update, pinagi sa Development Bank of the Philippines, inguman Agricultural Credit Policy Council. Mitambong usab sa mga kalihukan ang mga local farmers ning probinsya sa Lanao del Norte, mga technicians, farmers cooperatives and association, ug human rice cluster chairman. Kini si Betzer Dablo Mabuang, kauman ako sa Station Manager Elina Pilare, alang sa DXNE Balita.